Cortes. Enjoy na nakipag-video chat sa fan nilang taga New Jersey na nanalo sa isang promo contest. Huwag pahuli, tutok na sa unang balita. Sa isang makasaysayang desisyon, tanggal bilang punong maestrado ng Korte Suprema si Renato Corona matapos hatulang guilty ng impeachment court. Nadiin si Corona dahil na rin sa pag-amin niya na hindi kumpleto ang idineklara niyang cash asset sa SALN. 20 senador ang bumotong may sala si Corona, higit pa sa kinakailangang 16 para makonvict siya. Narito ang report ni Sherry Ann Torres. Article 2, 20 senators find the Chief Justice of the Supreme Court, Renato C. Corona, guilty as charged. And 3 senators not guilty. Now, therefore, be it adjudged, that Renato C. Corona be, and is hereby convicted of the charge against him in Article Roman numeral 2 of the Articles of Impeachment, so ordered. Guilty. Ito ang makasaysayang hatol ng Senado sa Article 2 o SALN issue sa impeachment case laban sa punong maestrado ng Korte Suprema na si Renato Corona. Ang 20 guilty vote, higit pa sa kailangang 2/3 vote ng impeachment court para sa conviction. Dahil dito, hindi na nagbotohan pa sa 2 iba pang article of impeachment. Kabilang sa 20 senator judge na bumotong guilty si Corona ay sina Senador Edgardo Angara, Alan at Pia Cayetano, Franklin Drilon, Francis Escudero, Jingo Estrada, TG Gingona, Gringo Hunasan, Panfilo Lacson at Lito Lapid. Guilty rin ang hatol ni na Senadora Loren Legarda, Serge Osmeña, Francis Pangilinan, Coco Pimentel, Ralph Recto, Bong Revilla, Tito Soto, Antonio Trillanes IV, Manny Villar at si Presiding Officer Juan Ponce Enrile. 3 naman ang bumoto para sa acquittal ng punong maestrado, sina Senador Joker Arroyo, Miriam Defensor Santiago at Bongbong Marcos. Ang guilty vote ng karamihan sa mga senator judge sumentro sa hindi pagdedeklara ni Corona sa SALN ng kanyang dollar accounts dahil sa confidentiality provision ng Foreign Currency Deposits Act. Gayun din ang ilan niyang peso accounts dahil commingled daw ito o pinaghalo-halong pondo ng kanyang mga anak at ng pera ng family corporation na Basa Guidote Enterprises Incorporated. Chief Justice Renato Corona at one point had $3,977,790.87. At a given time, he had 91,280,499 pesos and 22 centavos. If you ask me, so what is the difference between 3.9 million and 2.4 million US dollars? Between 91 million pesos and 80.7 million pesos? My answer is a lot of money. He also taught commercial law, taxation, and corporate law at the Ateneo de Manila University for 17 years. I find it hard to believe his testimony that he does not understand accounting. Hindi ko po matanggap ang interpretasyon ng pinakamataas na hukom ng ating bansa na yung $2.4 million ay hindi kailangan ideklara sa SALN sa ilalim ng 6426. It is his moral, human, constitutional duty to choose to protect the Constitution and not himself. Ang interpretasyon ng punong maestrado ng pangingibabaw umano ng confidentiality clause ng FCDA sa Code of Conduct ng Public Officials kung saan nakapaloob ang SALN declaration, di raw matanggap ng ilang senador. This kind of interpretation, Mr. President, will encourage aspiring thieves in government to simply hide all their loot in FCDU accounts. Bilang punong maestrado, siya ay dapat na may higit na kaalaman at pag-unawa sa diwa ng batas at tungkulin niyang ipatupad ito na walang bahid ng pagtatakip sa pansariling interes.
Sa paliwanag ng mga senador, makailang beses nabanggit ang kasong hinatulan sa Korte Suprema noon, kung saan ang isang court interpreter ay tinanggal sa serbisyong matapos hindi ideklara sa kanyang salin ang pwesto sa palengke. Kung ating mga batas tulad ng Republic Act 6713 ay nagpaparusa ng dismissal sa isang ordinaryong kawani ng gobyerno sa paglabag ng mandato upang maiwasan ang katiwalian, wala po akong nakikitang dahilan para po hindi ipatupad ang parehong batas na ito sa isang punong mahistrado. Mr. President, we are all guided by the basic principle of equal application of the law. Dahil dito, nagkaroon umano ng bahid sa integridad ng lider ng hudikatura. Doubt is the opposite of faith. And faith is the source of hope. Doubt does not happen in our brain where reason lives, but in our hearts where our moral compass rests. Bilang pinakamataas na mahistrado ng bansang ito, ang kanyang panunungkulan ay dapat walang bahid kahit katiting. Hindi po ako nagmamarunong-marunong dito. Ang ginagamit ko lang po dito, konsensya. Representante ng masa na hindi nakapag-aral, hindi marunong mag-English, ni walang alam sa batas. The question, Mr. President, is quite simply, is the Chief Justice alleged failure to disclose a true and complete statement of assets as mandated by the Constitution, and whether this constitutes culpable violation of the Constitution and or betrayal of public trust. Why do we complicate what is so simple? If you did not disclose, we have to depose. And if you are not fit, you cannot sit. Guilty with the penalty of removal from office. Ginoong Pangulo, batay sa ebidensya, sa mga mismong mga sinabi at pag-amin ng nasasakdal, at bilang pagkilala sa kasagraduhan ng saligang batas ng Pilipinas, ito ang hatol ko. Ang nasasakdal na punong mahistrado ng Korte Suprema ay hindi na po karapat-dapat sa pagtitiwala ng sambayanang Pilipino. Mr. President, I vote to convict the accused Chief Justice of the Supreme Court. Maraming salamat po. The Senate Impeachment Court must restore the people's faith in the judicial system. The Senate must bring about a higher level of moral standard in governance. I therefore find for the people guilty on Article 2. Ano po ang nagsabi na kapag ang isang huwes ay nagsisinungaling, hindi lang ito dapat sibakin sa pwesto, dapat pa ho ito madisbar bilang abogado. Sa kanyang mga labi na mismo nanggaling na nararapat siyang makonvict at masibak sa pwesto. Batas para kay Juan ay batas din para kay Renato. Therefore, the Senator Judge finds the respondent Chief Justice Renato C. Corona guilty of culpable violation of the Constitution and betrayal of public trust under Article 2 of the Articles of Impeachment. The very same Constitution that he had sworn to obey and uphold makes it mandatory for a public officer like him to submit a true declaration under oath of his assets, liabilities, and net worth. Thus, I vote guilty on Article 2. I have come across Supreme Court decisions whereby lower court judges had been dismissed and deposed